si Haris at ang kanyang organikong taniman. Noong unang panahon, sa paanan ng bundok for Everest, mayroong baryong tawag ay Makuna, kung saan doon nakatira ang mga sinaunang tribo ng mga duwende. At sa tuktok ng isang bundok, may nakatirang masiyahing matandang nagngangalang Mang Haris na may-ari ng isang taniman. Masipag magtrabaho si Mang Haris. Hindi yan si Mang Haris. Ang sabi ko, masipag siya at hindi tamad. Ayan, yan si Mang Haris, ang masiyahin at palabirong duwende na mahilig magtanim. Ang bukirin ng Makuna ay mayroong malago at sariwang mga gulay at prutas para sa buong baryo. Laging sariwa ang kanyang mga gulay at prutas at ito'y binibenta ni Mang Haris sa mga tao sa baryo sa mababang halaga lamang. Napakasariwa naman ng mga gulay na ito. Parang may mahika ang kanyang mga gulay at prutas. Oo, at napakabait niya ring tao. Hindi niya nagawang lokohin ng mga tao para kumita. Hindi gaya ng kanyang kasama na si Jonas na binibenta ang mga gulay triple ng presyo nito. Oo nga, nakalimutan ko si Jonas. Yung si Mang Haris ay napakabuting tao. Si Jonas naman ang kanyang kabaliktaran. Manloloko at makasariling tao. Dati, si Jonas lang ang may bukirin sa buong baryo ng Makuna. At sinamantala niya ang pagkakataong yun. Walang nagawa ang mga taong bayan hanggang sa nagbukas ng tindahan si Mang Haris. Tumigil sa pagbili ang mga tao kay Jonas at lumipat kay Mang Haris. Magkano ang mga mansanas na ito? 4 na baryang pilak para sa 2 mansanas. Niloloko mo ba kami? Halika na, Rico. Doon na lang tayo kay Mang Haris. Masariwa doon. Kapag nagpatuloy pa ang ganito, kailangan ko na maghanap ng panibagong kabuhayan. Napapaisip ako kung paano kaya napapanatili ni Mang Haris na sariwa at mabilis ang pagtubo ng kanyang gulay at prutas. Ay, nako, Jonas. Walang bumibili ng paninda mo. Nabubulok na sila at nakakalat lamang. Bakit hindi ka kaya magbigay ng konti sa mga may hirap? 2 araw na akong hindi nakakakain. So, umalis ka nga. Hindi ako tumutulong ng libre. Hindi gaya ni Jonas, mahilig mamigay si Mang Haris ng mga prutas at gulay sa mga mahihirap na napadaan sa bahay niya. Heto, Ronnie. Dalhin mo itong mga sobrang gulay para sa inyo ng pamilya mo. Kapag kailangan mo pa, pumunta ka lang dito sa bahay. Isa kang hulog ng langit, Mang Haris. Pagpalain ka ng Diyos. Ngunit, ang hindi alam ng mga taga-baryo ay ang sikreto sa likod ng magandang kalidad na mga gulay at prutas ng bukirin ni Mang Haris. Ang 3 katulong niya, si Tom, si Brock at si Zook. Ang hamog mula sa bundok kasama ng kanilang espesyal na lihim na pataba ay nagre-resulta ng magaganda at sariwang ani. Pero hindi yun sapat. Tuwing sasapit ang gabi, sila'y kumakanta at sumasayaw sa bukirin para sa mas mabilis nitong pagtubo. Si Mang Haris ay may bukid. Yayi, yayi, yo! Maganda't sariwa ang ani namin. Yayi, yayi, yo! Isang araw, may magandang balitang natanggap si Mang Haris na ang kinasal niyang anak na babae na nakatira sa malayo ay nagsilang na ng sanggol na babae. Sa sobrang tuwa niyang mabalitaan ito at maging lolo, nagdesisyon si Mang Haris na dalawin ang kanyang anak kahit saglit. Hiniling niya sa mga taga-baryo na alagaan ng kanyang bukirin at kumuha na lang ng gulay at prutas kapag sila'y nangangailangan. Pakibati niyo na lang po kami sa inyong anak. Habang nagpapaalam ang mga taga-baryo kay Mang Haris, si Jonas ay naroon din at gumagawa ng plano para sirain ang bukirin ni Mang Haris. Ngayon, nawala na siya. Magandang pagkakataon na ito para sirain ko ang kanyang bukirin. Wala nang magagawa ang mga taga-baryo, kundi ang bumili sa akin. Kailangan ko lang alamin kung paano ito gagawin. Ang mga taga-baryo ay kumakain ng sariwang mga gulay at prutas galing sa bukirin ni Mang Haris. Hindi sila nagkakasakit. Masaya ang lahat, ngunit hindi si Jonas. Hindi
pa rin binibili ng mga tao ang prutas ko. Kahit na ito'y galing rin naman sa bukirin ni Mang Harris. Kailangan may gawin na ako ngayong gabi. Pumunta sa manghuhula si Jonas para malaman ang gagawin. Kumusta, Jonas? Naghahanap ka ng kasagutan para sa iyong mga problema? Tama. Gusto kong sirain ang bukirin ng kasamahan ko. Masama siya sa negosyo ko. Kaya't kailangan mong puntahan ang iisang taong naaapektuhan ng kanyang negosyo. Sino siya? Pakiusap, sabihin mo sa akin. Ang pangalan niya ay Dr. Stranger. Si Dr. Even Stranger. Kaya niyang ibigay sa iyo ang perpektong halamang gamot na sasagot sa hinahanap mo. At kapag nakuha mo na, ang iyong bukirin ay uulanin ng mga gulay at prutas para sa iyo. Oh, salamat. Pumunta si Jonas para makilala ang doktor at sabihin ang kanyang masamang plano. Hoy, kamusta, Doc? Hindi ako makapaniwala. May pasyente na rin ako sa wakas. Sabihin mo sa akin, Jonas. Ano ang iyong kailangan at naparito ka? Nandito ako para sa mas magandang plano. At ano naman ito? Plano para sa malaking negosyo sa ating dalawa. Ano naman ang naisip mo? Kailangan natin ng iyong mahiwagang halamang gamot. At pagdating ng gabi, kapag tulog na ang mga maliliit na kasamahan ni Mang Harris, ikakalat natin ang gamot sa buong bukirin para masira ang kanyang mga pananim. Nang sumapit ang gabi, habang tulog ang buong baryo, patagong pumunta si Jonas sa bukirin ni Mang Harris at kinalat ang halamang gamot sa buong bukid. Ngayon, wala nang magagawa ang buong baryo kundi bumili sa akin ng prutas at gulay. Nang sumunod na araw, dumating ang mga taga-baryo para mangolekta ng mga gulay at prutas. Sa halip na matabang lupa, ang naabutan nila ay tuyot at walang bungang lupain. Anong nangyari sa mga pananim? Nasira ang lahat! Ano na ang gagawin natin? Paano na ang ating pamilya? Dahil wala nang pagpipilian, ang mga taga-baryo ay napilitang bumili kay Jonas ng pagkain sa triple ng halaga. Sa pagbalik ni Mang Harris galing sa pagdalaw sa kanyang anak, ikinalungkot niyang makita ang kanyang mataba at malusog na bukirin ay naging tuyo at walang bunga. Araw-araw kaming naglalagay ng pataba. Dinidiligan din namin palagi. At kumakanta din kami. Ngunit walang gumana. Anong gagawin natin? Huwag kayong mag-alala. Meron akong dala. May dala kong mahiwagang pataba galing sa bukirin ng aking anak. Kaya nitong bigyang buhay muli ang mga nasirang pananim at kaya rin nitong gawing mas marami ang mga bunga nito. Ayos! Kaya naman, si Tom, si Brock at si Zook ay kinalat ang mga pataba sa buong bukid at diniligan nito. Mukhang ayos na yan. Matapos nilang diligan ang bagong pinatabang lupa, nang magkahalo ang mahiwagang pataba at ang mahiwagang halamang gamot sa lupa, ay nagresulta ng matinding pagyanig at panginginig ng mundo. Oh, hindi! May lindol! Iligtas niyo ang inyong sarili! Takbo! Teka, saglit! Sandali! Huwag kayong umalis! Ang mga taga-baryo'y tumakbo papunta sa kanilang bahay. Magulo, maingay at may takot. Isang malakas na tunog ang nagmula sa bundok. Ang mga taga-baryo ay di makapaniwala. Ang mga gulay at prutas ay nagsimulang bumulusok mula sa tuktok ng bundok. Umuulan ng prutas at gulay! Wow! Mukhang tama ang sinabi ng manghuhula. Oo nga! Kolektahin na natin sila! Agad na naglaho ang takot ng mga taga-baryo. Nawili ang mga taong mangolekta ng mga gulay at prutas na nahulog mula sa kalangitan. Ang sariwa ng lasa, katulad ng mga bunga ng bukirin ni Mang Harris. Isang milagro ito! Tumakbo rin si Jonas at kagaya ng ibang mga taga-baryo ay nangolekta rin siya ng mga gulay at prutas. Ito ang babawi sa mga nalugi sa akin. Titikman ko nga at nang malaman ko kung anong espesyal sa mga ito. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano para kay Jonas. Sa kanyang pagkagat,
ito'y naging buhangin. Anong nangyari? Kumuha ng panibagong prutas si Jonas para muling kagatin. Akin na yan! Wala namang silbi yan. Magiging buhangin lang rin yan. Kaya't kumagat si Ronnie sa mansanas at maayos pa rin naman ito. Mukhang maayos naman ito. Ano? Bakit nagiging buhangin kapag ako ang kakain? Matapos ang nangyari, nagpalit anyo si Ronnie at naging isang manghuhula. Ano? Sino ka? Ako ang anghel ng magandang kapalaran, si Ligaya. At nang makausap kita kanina, sinabi mong sa akin gusto mong sirain ang bukirin ng iyong kasamahan. Gusto kitang matuto. Pag ikaw ay humiling ng bagay na ikasasama ng iba ay may kapalit din itong masama. Kaya't laging maging mabait sa iba at gumawa ng mabuti sa ibang tao. At may magagandang bagay din na mangyayari sa iyo. Nahiya si Jonas sa hindi ka nais-nais niyang pag-uugali at gustong humingi ng tawad para sa kanyang maling ginawa. Kaya agad siyang pumunta sa taniman ni Mang Haris. Mang Haris, naging masama akong kasamahan at naging masama akong kaibigan. Ako ang may kasalanan kung bakit nasira ang bukirin mo. Narito ako upang humingi sa iyo ng tawad. At kung gusto mo, magpatubo at magbenta tayo ng mga gulay at prutas nang magkasama. Ayos lang yun, kaibigan ko. Pinapatawad na kita. Napakabait mo talagang tao. Mali ang pagkakakilala ko sa iyo. Halina't simulan na natin ang ating pagtatanim. Tara na! At ngayon, si Mang Haris at Jonas ay may dobling lupain na para palaguin ang kanilang pananim nang magkasama. Sa tulong na rin nila Tom, Brock at Zook, kumanta at sumayaw sila at binenta ang kanilang mga ani sa mga taga-baryo. Si Mang Haris ay may bukid! Yayi! Magandang sariwa ang ani namin!